Hey mga buddy, magandang umaga sa inyo. So, ang oras ay 10:30 ng tanghali na at nandito tayo ngayon sa Barangay Don Juan. Subukan natin kumustahin, subukan natin tingnan yung mga naging epekto ng pagguho dito sa Lumampaw. So, bago tayo makarating dito mga buddy sa pinakababa ay katakot-takot na lusungin at katakot-takot na magagandang view ang ating makikita. So ito yung binaba natin dati na ang sinasabi nila ay 1,500 steps na hagdan. At last month, so mag-iisang buwan na, ay naapektuhan nga ito ng bagyong si Christine at isa ang Cuenca sa sinalanta. So nagkaroon ng 6 na casualty, 5 yung natagpuan at isa pa rin yung nawawala. So ngayon, bisitahin natin yung pinangyarihan ng pagguho at magtatanong-tanong tayo sa ating mga kababayan sa mga naranasan nila dito sa nangyaring trahedya. So dito mga buddy, makikita ninyo yung ganda ng paligid. Doon tayo pupunta sa pinakababa na yun. So anong oras kaya tayo makakarating? Yung pagbaba medyo madali, pero yung pag ahon muli dito, dahil nasubukan ko na rin dati, ay sobrang tarik. Kausap natin na matanda, ang dadaanan daw natin itong kaliwang ito pagpababa tayo doon sa mismong Lumampaw. Kasi itong uh, trail na to papunta rin doon, pero ito daw yung naapektuhan ng pagguho kasi malapit siya mga body dito sa mismong bundok ng Makulot, sa mismong dalisdis na kung saan nandoon yung pagguho. So ito yung hindi advisable na daanan. Kaya dito tayo ngayon sa kaliwa. Kumusta naman ho dyan sa baba? Ayos pa naman ho. Malungkot lang naman tayo. Aha. Dahil gusto ko hong bisitahin kung ano yung naging sitwasyon ho din sa mga bahay. Makakapunta ho ako dun sa mga sa mga tabi ng mga naguho ang bahay. Makapunta naman. Aha. Sige po, salamat po. Hmm. Okay, so good news ayon kay tatay ay makakapunta naman tayo doon sa mga tabi ng naguhuan na bahay. So mula dito nakikita ko na yung yung basketball court ng Barangay Lumampaw. So ito palang Barangay Lumampaw ay ang unang pangalan. Pero ang talagang nakalagay dun sa taas ay Barangay Don Juan. So noon ang akala ko ang Lumampaw ay sitio ng Barangay Don Juan. So kita nyo naman mga buddy kung gaano katarik itong mga hagdan na aakyatin natin mamaya. Tingnan nyo mga buddy kung saan galing itong bato na to. Mula dun sa itaas, gumulong siya at winasak niya itong bubong na ito. So ito yung unang nakita natin na pagguho dito sa ating dinadaanan. Gandang umaga po. Morning. Ah, Kami naglinis ang aming bahay. Baka makakabalik na. isa po kayo sa mga natabunan yung bahay. Hindi. Hindi naman po. Putik. Putik po. Putik ang pumasok Eh, sa loob. kumusta naman po sa... Bilaya. Opo, Ay di wala pa sila. Wala pa nakatira doon. Wala pa May prosesyon dyan ngayon. ngayon po meron po. Mm. Kaisang buwan kahapon yung trahedya dito sa Lumampaw. Ma'am, good morning po. Bibisita lang po ako dito po sa... Oo, kita ko kayo sa FB. Vlogger. Ay, sige po. Maraming salamat po. Taga diyan po kayo mismo? Umuwi lang ako at nagbisita. Ay, kumusta po yung bahay nyo? Ayos naman. Hindi naman po natabunan, hindi naman po. Ito, di ba bahay diyan? Aha, Ang aming bahay yung pagayon. aha. Awa naman ng Diyos. Aha. Kami 53 ng taon doon. Bumagyo, lumindol, hindi kami na ano. Ilan taon na po kayo? 74.
Wow, 74 mga buddy, pero tingnan ninyo. Tingnan ninyo, 74 si nanay. Oo. Kaya yan ang yan ang kagalingan ng lagi nag-exercise. Okay, tingnan ninyo, lakas pa. So, quarter to 11 mga buddy nung makarating tayo dito sa mismong pinakababa. So, nandito na yung unang bahay na ating madadaanan. Papunta nga dito sa Lumampaw. So, nung last time na pumunta ako dito, wala pa namang isang taon mga buddy. Dito tayo pumunta. Dito tayo dumaan. Papunta doon sa tabi ng lawa. Ngayon, ang pupuntahan natin ay itong maliit na eskinita na to. Para tingnan natin kung saan tayo dadalhin ito. At dito rin yung direction na papunta doon sa mga guho. Ay nga dun sa kausap ko, nasa halos 100 bahay ang nandito. Magandang umaga po. Saan po yung daan papunta po doon sa sa mismong basketball court dito po? Sige po. Thank you po. Magandang umaga. So dito pala yung daan mga buddy. Ito na yung basketball court na abot tanaw natin doon sa mismong itaas. So yan na yung mismong lawa ng Taal. So nandito na tayo sa mismong Taal Lake. Umaga. Anong meron ngayon dito? Dahil isang buwan kahapon Saan banda yung yung mga bahay na buuan? Okay. So may mga taga-Cuenca dito na titipon-tipon at may misa nga. Ganda umaga ho. Okay, so kasama natin si Kuya Arnel Umali. At samahan tayo ngayon doon sa sa lugar na kung saan ay nangyari itong pagguho na to. Sanay ng bagyong Christine. Pwede kong ikwentuhin ninyo sa akin kung ano yung naging karanasan ninyo noong araw na yon noong magkaroon ng pagguho. Ngayon ako nasa aming bahay. Tuturo ko doon sa bahay namin sa pinagguhuan, mga marami namatay doon. Ako sa tatay ko at saka sa nanay ko. Ang unang nakakita ko silang dalawa. Ang nanay ko buhay pa noong siguro mga isang oras bago nangyari ang trahedya. Ngayon sa akin na rin namatay ang nanay ko na dala ng guho sila, nadagala ng bato, tsaka mga kahoy at putik. At tapos ang tatay ko naman ay ngayon ay pinagagamot pa namin din sa Jose Reyes sa Quezon City. Ngayon ay opera daw siya sa tuhod niya dahil naputol yung pinakalitid ng tuhod. Ay di siya na isinusurvive pa namin. So bali ang nasawi po dito ay 6. 6 po. May isang nawawala. Wala po, minsan ako nawawala pa. Tapos yung aking hipag at saka pamangkin ko at saka yung nanay ko ang nakuha sa aking pamilya. Yung mga pisang ko naman ay 3. Isang nawawala at 2 nakita pa. Sina Pe at saka sina ano pangalan to? Si Pe at saka si Tintin nga yung one. So Ito dito ko nangyari ang trahedya na nangyari din sa pagguho. Dito tayo, sir. Grabe pala. Ano nangyari dito, sir? Yan dito kung bahay. Bagsak lahat. Yung kabilang yun matindi pa. Yan, dito. Ilan hong bahay ang nandito? Bali sira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na bahay. 6 na bahay. Sira. 2 was out.
Ito mga buo pa naman yung iba. Ang lawak pa ng mga body na nga Hmm. gumuho dito. Ito ang bahay ng aking nanay. Oo. Oo, ito sa may batong ito, dito narito yung isang bahay na Dito po. wala nang So, pagkakitaan. itong mga bato na to ay Galing ita. galing na ng taas. Oo, yan. Grabe. Hmm. Tapos yun po na nakita ko nanay ko sa may tabing yun. Tsaka tatay ko. Ang aking hipag rin dalawa magkaya puso din eh. Nakikiramay po ako sa Hmm. sinapit ng inyong pamilya. Opo. Ari po. Baka Ate inyo po ari. survive din po kayo. Yun ho yung mga kahoy na galing itaas. Raba to. Oh, dito po nakita yung aking hipag at saka yung aking pamangkin magkayapos. Oo. Nanay ko po din ko nakita. Oo. Sa tatay ko. So, bukod Yan. sa mga malalaking bato, putik Putik at nga saka po. tubig. Opo. So ito na po yung katapos ng bahay dito. Marami pa po doon. Marami pa rin doon. Hmm. Pero hindi man naapektuhan yun nandun. Hindi po, dito lang Oo. talaga. So itong Kasi mga ito. body yung pinakasentro, Yan. itong lugar na to, na kung saan ay dito nangyari yung pagragata ng mga naglalakihang bato. Tingnan niyo kung gaano kalaki ang mga batong ito natatabon dito sa mga bahay na nandito. Yan, dito meron na sa wing 1, 6 sa lugar na ito. Anin po? Isa pa ang hindi nakikita. Ito ga po ay dating agbang o Hindi po, patag po yan. oh, Patag po yan, pinakapatag po, itaas na yan. nalalaki ng bahay dito oh. Ari po ang bahay ko. Ay, alin to? Ari, kabilang ari. Ito, mabuti hindi nadaanan pala. Opo, the place ko lang yung aking po. So, doon pa, may bahay pa, wala na. Wala na po doon. So, ito yung compound na kung saan nangyari. So, dito. Tingnan natin mga body, tingnan nyo yung bahay na yan. Oh. Sige po. Tapos ito. Talagang napakatindi pala ng nangyari dito sa Barangay Lumampaw. Kasi kapatagal mo po, itaas na yan, sobrang ang dami ng volume ng ulan. Oo. Lumambot na yung lupa. Lumambot ang lupa. Kukumpara nyo guys, ito yung mga batong yan, sadyang wala yan. Oo. Yan po ay dalala ng tubig. At saka mga tayo putik. kasi ang bundok na ito, hindi nasa laula, hindi naman po, wala pong wala pong nagkakaingin diyan. Tingnan nyo nangyari mga body ah. Bawal mo. Lalo na kung ang bundok ay Fresh sira. na fresh pong bundok na kasi bawal po dito sa diyang pagtutroso. Dito pa tayo. Sabi kami may mabigyan ng tulong nyo na baka bangon kami sa Barangay Don Juan. Opo, na konting pinansyal na pagpapagawa ng mga daan dito ulit, mga pathway. Para rin po papuntang school. Ay dati po rin may pathway hanggang doon sa amin doon. Opo, teacher po yung asawa ko nahihirapan ngayon makapag-move uli. Dahil sa walang madadaan na estudyante, tsaka ihimukon pa namin na bumalik dito mga magulang at mga estudyante na pumasok ulit dito sa aming barangay school na Lumampaw Elementary School. So ito mga body yung yung elementary school Opo, yan. Lumampaw. Na isang bahay po na was out and dito. So may naging casualty po dyan? Wala po. Wala po. Dula sa amin. So akala ko isang lugar lang. Yung pala, magkabila. Magkabila yung ito po, pakita ko. daanan ng baha dito. Yan, ito yung isa. Yan po, yan. Kita nyo. Ano po yung isang bahay na tabunan? Ayun, Opo. isang bahay. Oo. Yan po ay... Ito dati, itong lugar na to, anong... Patag ho to. Patag ho ito? Oo. Magandang ganito, inang pathway. Oo. Daan po pakit yan. Ito yung nangyayari ngayon. Ari ang isang bahay na was out. Dito. Na wala namang casualties na nangyari. Tapos po, ari ang bahay na ari, ayun, puno ang loob ng kuwan, ng putik at saka mga kahoy. Yan, yung mga patong yun, wala po yan. Patag po yan. Binago ng kalikasan yung yung mukha nitong lugar na to. Yan, yung bahay na tabunan. Walang nakikira, pero itong bahay na to. Yan. Grabe.
Hanggang po baywang nalabuna. ata yung putik. Tapos yan, yan yung nilugsak ng bagyo. Yan yung mga puno. Tapos yung dito. Yung batong yan, wala yan di. Oo, ang laki oh. Hmm. Tapos yung mga patubig namin yan, mga wala na, hindi na maaari. Panibagong linya. Talagang balik sa simula ang mga Mm. taga dito. Sa Barangay Gunawan. Bayawak. Manok. Bayawak. Ba? Pinasok mo. Bagamat siyempre natutulungan din ng ating LGU, eh, hindi pa rin sapat mga body. No? Kailangan pa rin ng tulong mula sa mga private na individual. So kasalukuyan pong magkakaroon ng prosesyon dito sa Barangay Lumampaw. At pupunta sila doon mismo sa area kung saan ay naganap ang pagguho, kung saan may mga nasawi na tayong mga kababayan dito nga sa Cuenca, Batangas. So hindi natin akalain na makakapunta tayo dito, no? Sa dami ng araw na pwede natin puntahan, pero saktong-sakto mga buddy na merong pagtitipon dito para gunitain ng ika-isang buwan ng naging trahedya dito sa Barangay Lumampaw ng Cuenca, Batangas. So pupunta sila doon sa mismong pinangyarihan, doon sa mismong mga guho, sa mga bahay na nasira upang mag-alay ng dasal sa mga namayapa. At meron ding isa pang tao ang hindi pa hanggang sa ngayon ay nakakita. So nandito na tayo sa mismong ground zero. At ang ating mga tinutungtungan mga body ay mula sa mga bahay na gumuho. Ito yung pinuntahan natin kanina na lugar. Dito sa lugar na to, nasawi ang ilang mga katao. Ayun nga dun sa kasama natin si kuya. So, bawat isa ay may mga hawak na kandila at nag-aalay ng kaunting dasal para sa mga namayapa. Muli tayo nagbalik dito sa ground zero, mga buddy, para imagine natin kung ano yung pinagdaanan ng mga taga dito. Yung mga oras na yon na kung saan nga irumagasa itong mga naglalakihang bato na may kasamang putik at tubig habang sinisira ang kanilang mga bahay. Tingnan nyo kung gaano kakapal itong mga putik na to na tumabon. Hindi na talaga pwedeng tirahan itong lugar na to.
Sirang-sira talaga yung mga bahay. Isa sa napakaswerteng bahay itong nasa harapan ninyo mga buddy na kung saan ay hindi tinamaan ng rumaragasang mga bato. Pero itong katabi niya, ito yung nangyari. So may bahay pa doon. Itong bahay na to, sinubok na ng panahon. Napakatanda na. Pero tingnan nyo nangyari. Bagsak yung mga pader. Sira itong pinaka second floor niya. So alas 11:44 na ng tanghali mga buddy. At dito tayo dadaan sa kabila. Papunta doon sa itaas. So dito tayo ngayon sa mismong dinaanan ng landslide.